things. Two types of leadership. Number one, Moses. No, type of leadership. Moses' type of leadership. Are you ready? Maintaining the needs of the people. Maintaining the needs of the people. Number two, Joshua type of leadership. Joshua type of leadership. Preparing the people of God to be what? A God's army. Preparing the people of God to be a God's army. Did you get that? Let me explain to you these two. Nahuha na? Moses' type of leadership is all about maintaining the crowd, or maintaining the people, or maintaining the needs of the people. Everybody look at me. Sinulat nila, di ba? Okay, now look at me. Listen to me. Amen. Amen? So, where did I get that? If you're going to analyze, so, right after na ang bayan ng Israel ay palayain ng Diyos for 400 years. You know what? Ang naging sentro ng leadership ni Moses is to maintain the needs and to provide the needs of God's people. That's why, if you're looking at them, or if you're going to look from your Bible, you know what? Makikita mo yung mga tao na pinaunahan ni Moses sa kanyang kapanahunan, natutunan yung kanilang tinatawag na pagiging ungrateful. Tama? Bakit ungrateful? Can you imagine? Hindi nila na-realize pagkatapos na sila ilabas ng Diyos sa saan? Sa pagiging slavery for 400 years. Hindi nila na-realize yung effort na ginawa ng Diyos na kung saan marami ang ginawa ng Diyos para lang sila ay makalabas sa pagiging halikin. At pagdating doon sa wilderness, nakuha nila pag-murmur. Is that pagiging ungrateful? Di ba? Ano ba ba? So, can you imagine kung ang marami ngayon, saan? Sa kalipunan na maraming mananampalataya sa ating kapanahunan. We are so ungrateful. In fact, yes, minsan, nagiging masyado tayo nagpapasalamat sa Diyos. Lord, thank you for the blessing. Thank you, Lord, for providing all our needs. Amen? Amen? Yes. Amen? But I hope and pray na makita mo yung sarili mo na hindi mo dapat makita ang sarili mo sa maintaining level. Hindi ka patabaing baboy. Sorry to say, or pardon my words. Amen. Ano yung patabaing baboy? Yung patabaing baboy after 3 months bibenta. May pakinabang. But I hope and pray, ganito rin ang kalamitan sa kaharian ng Diyos. Tama ba? In fact, kaya yung pinapalaba kasi that's what you call money. So darating na panahon, tama po ba? Tama ba? Hindi naman siya binubusog na binubusog. Sige, kumain ka na kumain. Wawalating yung pera ko sa'yo, yung lakas ko sa'yo, for nothing. Tama? Yeah. Kaya yung pinapalaba, kasi hindi mo yung pwedeng i-bend ng banso o payat. Dahil, ano yun? Ano sasabihin sa'yo nung magbibilang mo? Paparating ka lang. Banso naman yan eh. Payat naman yan eh, binibenta mo. Ganyan na lang.
Kaya nga, ginawa, kumukuha ng pagkain niya para saan? Para meron kang pagkain sa kanya, bubusugin mo siya para siya lumaki, at pag siya tinimbang, alam mo na pera yun. Am I right? Alam ko yung sinasabi ko, why is because nung bata namin, meron kaming baboy, at meron kaming baboyan, at nag-aalaga namin. Personally ako, yun yung nagpapadyak sumasama every morning. Sa tatay ko, kumukuha kami ng kanin baboy. At once na kumukuha kami ng kanin baboy, you know what? Bago namin lutuin yung pipilihan namin yun. Am I right? Inilulubog ko yung dalawa ko kamay para pilihan, alisin yung tinig, alisin yung puto, alisin yung mga plastic. Tama? At yung mga bagay na hindi pwedeng kainin ng baboy. Why? Kasi alam mo, makamatay siya. Pag nakakain ka ng plastic. At pagkatapos mo, noon na himay-himay yung tutulugin mo pa ng gusto. No, kung meron pa malalaki ang parte, tama ba? Para hindi siya mapilaupan. Why? Walang magpapatok sa kanya. I know. And then, saka mo yung lulutuin. Hihintay mong kumulo yun. At pag kumulo, nakala mo, ihain mo na yun. Hindi, makapaso yung baboy. Iniingatan mo yung baboy. Why? Kasi alam mo pera yun. Tama ba? So, anong ginagawa mo? Hihintay mo lumamig yung pagkain na. In fact, yung niluto mo ngayon para yung mamaya. Tama ba? At yung lulutuin mo mamaya gabi para yung sa kinabukasan kung hindi mapanis. Tama? I know. But what about Christian? Listen! Every Sunday, hindi bahaw ang binibigay ng mensahe sa inyo. Hindi ko kinuha yung mensahe sa internet, which is ginagawa ng maraming pastor ngayon. By the grace of God, I have my personal relationship with the Holy Spirit, and I know and I believe that the bread of life is already available for this family. Amen. I know how to father you. Glory to God. As the father of the house, I know how to connect myself, how to tap the resources from heaven. That's why you pinapakain sa inyo, hindi yung panis. Amen. Why? It's because first of all, hindi kayo baboy. Yeah. Kayo ay bayan ng Diyos, anak ng Diyos, espesyal sa harapan ng Diyos. Ngayon, ano ang dapat na i-search sa inyo? Yung mensahe na kung saan alam mo na yun ay alam ng Diyos na kailangan mo. Tama mo ba? Hindi ko pala makailangan ng mensahe na yan eh. Listen, hindi magbibigay ang Diyos na hindi mo kailangan. Yun ang alam ko. Did you get this? At one Diyos na pinigit sa akin. Si Pastor, kung ano-ano lang yung sinasabi. No, hindi kung ano-ano yung sinasabi ko. Alam ko kung ano yung sinasabi ko. If kung hindi ko alam yung sinasabi ko, I don't have notes. But the Holy Spirit right on the surface of my heart. That's why I know kung ano yung sinasabi ko. You want to see my notes? I don't know. Here, talking about this is last Sunday. But lahat puro verses. Here, hanggang dito, ito lang yung mga verses for this morning. I tell you, I don't have notes. True. Hindi ko sinasabi ito, you know what, para mag-ibang sa inyo. No. But I learned to depend on the Holy Spirit. By the grace of God. But paano ko sinasabi ang mga bagay nito? Meron akong pinaghuhugutan. Sino ang pinaghuhugutan ko? My source. Sino yung source? My King. Who is my King? That is Jesus! What about us? What about
Amen. Listen to me, church. Ipinakikita ko yung mga bagay nito sa inyo. In fact, sinasabi ko yung mga bagay nito sa inyo. Why? It's because male expectation ng Diyos sa ating lahat. Am I right? Now, kailan mo plano na gumising sa pagkakalimpi? Tama? Tama po ba? Okay. What about that other type of leadership? What is number one? Most of the time, our leadership is what? It's all about what? Maintaining the needs of the people. That's why makikita mo, ang uri ng mga Kristiyano na nandun sa klaseng leadership, no, you know what? I can maintain na. Tama po ba? Buti pa yung pagtabahin baboy, pag tumaba, pwede mo nang ibenta. Sila, I tell you, kaya na nang gawin mo, hindi mo pwedeng, no? Hindi pwedeng maging asset. Tama po ba? Most of the time, liabilities inside the church. You know what is asset and liabilities? Amen? Pag sinabing asset, ibig sabihin, you know, ito yung mga bagay na kung saan meron kang pakinabang. Tama ba? Pag sinabing liability, ibig sabihin, no, walang pakinabang. Hindi, walang pakinabang. Tama po ba? Tama? Okay, dito ako. Amen! No? Are you offended? Offended po ba tayo? No. Listen to me. Sinasabi ko lang sa inyo yung totoo. Are you with me? You know what? If we are in the kingdom of God, please, siguraduhin natin na ang buhay natin ay may pakinabang sa Diyos. Oh, hindi nila intindihan yung sinasabi ko. Kung tayo ay pinagamitan nga ni Kristo, siguraduhin mo na ang buhay mo ay may pakinabang sa kanyang marihan. Amen. Tama po ba? You know what? Kung tatanungin ko kayo, sino dito ang more than one na meron talent sa buhay? Let me see. Or skills sa buhay. Let me see your hand. Talent or skills? Let me see your hand. Talent or skills? More than one. Now, ngayon, sabi ko, nagdagan. Yung skill nyo. Di ba? So, after the service, we're going to cover ito na nila. With church. Not free of charge. How much? 50 bucks only. Per head. Huh? Free of charge? No. Not free of charge. Huh? Sorry? Free trial version. Pay later, after 3 meetings. Okay? Beta copy pa lang daw. So, yung sinasabi ko, pag yung nag-aaral sila, sama siya, no, na mag-reflexology. Tama ba? Ano ba tawag ng reflex talaga? Reflex therapy. Pag reflexology, iba yun. Pag therapy, yun yung hindi naman binabali. Okay. Amen? Amen. So, now dito, nag-aaral sila, nag-aaral sila ng graduate. Diba? So, now, we got to go back